Ang inilalapit sa atin ng mga dating empleyado ng National Power Corporation o NAPCOR ay hindi makuha-kuhang cost of living allowance o COLA. Ibinibigay po ang COLA o cost of living allowance sa mga manggagawa para makatulong sa kanila na makabili ng mga pangunahing bilihin. Kasama na ho ang COLA sa minimum wage ng mga empleyado, pero hindi dapat isama ito sa computation ng ilang benepisyo katulad ng overtime pay, night differential at 13-month pay. Gayunman, dapat na maging bahagi ito sa computation ng mandatory contributions sa Social Security System, PhilHealth at Pag-ibig. Layunin po ng pagbibigay ng COLA na matulungan ang mga magagawa na makagapay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilhin habang pinapalit din ang gastos ng mga employer na naharap sa malaking production costs na karamihan sa mga ito ay micro at small enterprises lamang. Siniga po ng responde na makapag-ugnayan sa pamunuan ng National Power Corporation o NAPCOR kaugnay ng reklamong ito laban sa kanila. Gayunman, tumangi po ang kanilang legal department na magsalita pa ukol sa kaso dahil daw ang kaso ito ay nasa korte na. Sinubukan namin muling makausap para linawin ng ilang pang mga bagay, ngunit hanggang sa mga oras na ito, nasa meeting pa rin daw ang head ng kanilang legal department at walang gusto ibang magsalita kaugnay ng kaso ito. Samantala ho, para maipaliwanag sa atin kung ano ba itong cost of living allowance o COLA, nasa linya ng ating komunikasyon si Director Mia Chua, ang Director 4 ng Organization, Position Classification and Compensation Bureau ng Department of Budget and Management o DBM. Director Chua, ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Yes, ma'am. Una po, ano po ba itong tinatawag na cost of living allowance o COLA? Itong COLA, yes, it's a cost of living allowance. Opo. Ibinibigay ito dati bago nagkaroon ng Salary Standardization Law or SSL. Kung matatandaan ninyo, mga 1989 yon na nagkaroon ng Salary Standardization Law. Okay. So, under nung SSL, itinaas ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno. Ngayon sa pagtaas ng sweldo, isinama na yung mga allowances, ibang allowances isinama na sa basic salary. We call it integrate sa English, di ba? Integrated into the basic salary. Opo. Yung ibang mga allowances kasama na yung COLA. So actually, ando pa rin yung COLA, kaya lang kasama na siya sa basic salary. So yun ang naging policy mula noong 1989. Kaya hindi na ibinibigay yung COLA ng hiwalay. Kasi kasama na siya ng basic salary. Ibig sabihin, ma'am, yung integrated basic salary po, ando na po sa pagtutuos ng sahod, yung ukol sa overtime pay, night differential, 13-month pay. Tama ho ba yun? Hindi lahat. Ang naisama lang, a few allowances kasama yung COLA. No? Hindi ko na matandaan kung ano-anong Alright, opo. ano yun eh. Pero yung sinasabi mo kasing, ano yung sinabi mo kanina, overtime pay, Yes, ma'am, opo. binibigay pa rin yun kasi may specific purpose yun. Pagka nag-overtime ang tao, binabayaran natin sila ng overtime pay. Pero kasi yung cost of living allowance, ang intention niya is to partly address the rising cost of living. Diba? Yung tumataas ang presyo ng mga bilihin. Ngayon, itinaas na natin ang sweldo. So yung purpose ng COLA, nasagot na yon nung itinaas natin ang sweldo. Kasi by raising the salaries, tumaas na rin yung purchasing power ng mga empleyado. So yun ang purpose nun. Ayun. So hanggang ngayon, ma'am, anumang mga pagnataas ng sahod na tinatanggap po natin, kabila na po doon yung tinatawag nating COLA. Oo, kasama na yun. Kaya yung COLA, inihinto yan noong 1989. Pero alam mo, ang mga government employees sa ngayon, in addition to the basic salary, nakakatanggap sila ng pera. Pera naman, ano. Ang ibig sabihin, Personnel Economic Relief Allowance. So, parang lumalabas itong pera, similar ang purpose sa COLA. Kasi ito, parang to address the rising cost of living. Kaya lang, fixed amount ito eh. It's 2,000 for all government employees, given in addition to basic salary. So in a way, similar din to sa COLA. Pero yung COLA itself, talagang hindi na yun ibinibigay. Inihinto na ito. Ma'am, sabi niyo nga po, 1989 nang itigil po yung pamimigay ng COLA sa mga empleyado.
Nagkaroon po ba ng pagkakataon na meron mga empleyado na hindi po nabigyan ng, ibig sabihin talaga natigil po ibig sabihin meron pang hinahabol na COLA sa ating pamamahalaan? Oo, merong naghahabol, nagkaroon pa ng kaso sa Supreme Court. Pero lumabas na yung decision ng Supreme Court dito noong 2010. So, ang sabi ng Supreme Court, talagang walang legal basis sa pagbigay ng COLA kasi nga, integrated na ito sa basic salary. So, talagang nag-decide ng Supreme Court, hindi na pwedeng ibigay ang COLA. So, na-resolve na yan. Na-resolve na ng korte ang issue na yan. Meron po kasing, let's say for example, hinahabol yung ilang mga lumapit po sa amin. Para lang po malinawan po ninyo, ma'am, from 1989 hanggang 1999, meron po silang kinukuhang COLA mula po sa NAPOCOR. I'm sure wala po talagang kinalaman doon sa usapin ng NAPOCOR. Pero tama ho ba yun? Ibig sabihin, hindi ba ito parte ng napagkasundoan na po na ibig sabihin niresolve ba ng Korte Supremo noong nakakaraan? Hindi ko nga masyado alam yung specific case ng NAPOCOR, pero kasi sa national government, yung halos lahat ng empleyado ng gobyerno, talagang wala na tong COLA. Hindi ko lang masyadong alam kung bakit meron pa silang parang sinisingil sa gobyerno na COLA. Pero talagang malinaw na kasi yung Supreme Court decision na hindi na ito pwedeng ibigay. No legal basis, ang sabi nila. Alright. Baka mamimensahe pa kayo para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagtrabaho sa gobyerno, nasa inyo pong pagkakataon, ma'am, para makapagpaliwanag. Oo, salamat. Sa gobyerno, talagang sinusubukan nating mapataas ang sweldo. In fact, kung matatandaan ninyo, yung SSL3, Salary Standardization Law Part 3, na for the past years we have implemented. No? So, yung fourth tranche, the fourth and last tranche, was implemented in June 2012. So, from 2009 to 2012, nagkaroon tayo ng salary adjustment in 4 tranches. Ngayon, nag-aaral ulit tayo kung pwedeng iakyat uli ang sweldo. Pero kasi alam mo naman sa gobyerno, we have mahigit 1.2 million employees. Hindi pa kasama ang local government units. Kaya pag nagtaas tayo ng sweldo, napakalaking impact nito sa budget. Kaya pinag-aaralan natin mabuti ang pagbibigay ng salary increase. Yun. So, we are looking after the welfare of our government employees, kaya nang talaga hindi natin pwedeng mabiglayan because of the very large budgetary impact. Ayun. Kumbaga, at this point in time, mag-antay-antay na lang po muna yung ating mga magagawa sa gobyerno para later on mapakinabangan po nila itong balak na pagtaas muli ng sahod ng mga magagawa. Oo, ganun nga ho. Alright. Director Myrna Chua, ma'am, maraming salamat po sa oras po ninyo. Magandang hapon. Magandang hapon din. Thank you. Mga kaibigan, ang Director 4 ng Department of Budget and Management, si Director Myrna Chua, ang ating pong nakapanayam. Marami na po nakinabang sa refund ng Meralco, kaya lang hindi lahat ng customers nakatanggap na. Alamin mo ba kung bakit? Mamaya po yan sa pagbabalik ng Responde.